Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. 7 o'clock na po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maulan po, ano po. Kami po ay nagagala. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live sa mga hindi po makajoin sa ating Google Meet. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod sa gabing ito. Malaking kagalakan po sa amin na lagi tayong magkakasama. Merong isang oras na awit patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain na ito. Purihin din po ang Panginoon, palagi po tayong merong mga bisita. Salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagsasend ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga bagong nakikilala at sa mga katrabaho nyo. Hamon din po natin sa ating mga bisita ngayon, kung kayo po ay bisita, makiisa po kayo sa pag-send ng ating link kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan sa gabing ito. Para naman po muli inyong makita at mapakinggan ang ating mga nagdaang gawain, meron po tayong group, C4 Hope Meetings Group. Palagi po nating ipinag-aanyaya, bumisita po kayo dyan para po makita natin yung ating mga video recordings, maging yung ating materials na ginagamit. At kung kayo po ay may comment, prayer request, kagalakan din po namin na makita dyan at isama kayo sa aming mga araw-araw na pananalangin. Mamaya po, wala po muna tayong breakout sessions sa ating Hope Meeting dahil meron po tayong Gospel Faithfulness Forum. At para po sa mga nagnanais sa makibahagi sa ating forum, right after po ng ating Hope Meeting na ito, wag na po kayong aalis dahil same link po ang ating gagamitin. Ang tatalakayin po natin mamaya, maganda. Sabi dito, Kristiyano pero hindi daw disipulo. Yan, ligtas, subalit di daw committed. So yan po, wag po kayong mawawala. At sana po lahat ng nandito sa ating Hope Meeting ay makadalo sa ating Gospel Faithfulness Forum. Palagi po tayo nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po sa Hebreo chapter 6 verses 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, hinihilingan ko na bumati sa bawat isa ang representative po ng Missions Department, Kuya Johnny Mabilangan. Yan, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating gawain ng Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Mission Department sa pangunguna po ni Kuya Lito. Yan. Lubos po ang aming pasasalamat sa ating mga partner churches na patuloy po na nakibahagi sa gawain ito. Gayun din po sa ating mga bisita sa gabing ito. Salamat po sapagkat ang inyong pong buhay ay nilalaan dito upang makapakinig po ng mga awiting, mga Diyos, sa patotoo po ng ating kapatid, at higit po ay sa hamon ng salita na binabahagi ko ngayon. Kaya nawa po, sa gabing ito, tayo pong lahat ay mapagpala. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Johnny, sa iyong pagbati. Yan, bakit nga po ba tayo may Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang HOPE po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad.
Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya't sa bawat isa na naririto, wala po kaming ibang dalangin kundi ang kayo po ay mahamon. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, sabayan po natin, sukdulang biyaya. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng labag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, may suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabarira na kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manubos, ang bumako ng parusa na nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y gawad ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabarira na kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Salamat sa kanyang sukdulang biyaya sa atin. Ngayon naman, tayo po ay makakarinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay.
Mads Felicidario at susundan po ng ministry through song ni Diane Rosano. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Mad Santiago Felicidario. Lumaki at namulat na may ibang pananampalataya. Kung saan po may mga gawain at paniniwala na hindi naman po pala naaayon sa salita ng Diyos. At naging suplada din po ako noon, hindi po marunong ngumiti sa ibang tao o sa bagong kakilala. Hindi din po ako marunong humingi ng pasensya sa mga taong nasasaktan ko. Kaya noong binigyan po ng Lord ng pagkakataon ng kapatid ko pong si Meds na makakilala sa kanya, isinare at pinaliwanag niya po yun sa akin. Doon po naalaman ko at naunawaan ko na may mga gawain po pala kami na hindi po pala naaayon sa kanya, na hindi po tama, at may mga desisyon po ako at gawain na hindi rin po gusto ng Lord. Nung kaming dalawa pa lang po ang magkausap, naramdaman ko na po yung kagalakan at kaligayahan na nararamdaman ng kapatid ko na nagmumula sa Lord. Kaya sabi ko po noon, gusto ko din po ng ganong saya at contentment na ang Lord lang ang makakapagbigay. Kaya isinama niya po ako sa C4 at doon po nakilala ko po sina Ate She, Ate Fe, Kuya Raymar, Kuya Ariel, Pastor Rex, Pastor Dan, Pastor Roy, na hanggang ngayon po ay gumagabay po sa pamilya namin upang ipaalala at ipaliwanag ang mga salita ng Lord, ang mga salita ng Diyos. At ngayon po na tinaas ko na po sa Lord ang lahat, ibinigay ko na po sa Kanyang lahat, iba pong kaligayahan at kagalakan ang ipinaparamdam ng Lord sa akin sa araw-araw. Natuto na po ako kung paano makitungo sa kapwa, kung paano magpasalamat sa araw-araw, na kahit may mga bagay na hindi magandang pang nangyayari, ay nakikita ko po ito bilang isang positibo dahil alam ko po na ibinigay po ito ng Lord sa akin upang maging mas matatag at mas matibay ang pananalig ko po sa Kanya. Ngayon po, sa Lord po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you po. When life's burdens get so heavy and it seems I'm all alone, I cast my care on Jesus.
Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Kay Mads, sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito, tunay na nakakahamon at maging kay Dayan sa magandang awit at sa magandang pagkakaawit. Ngayon po ay tayo ay maghanda para po sa mensahe ng Panginoon. Ihahatid po ng inyong lingkod, Brother Roy Mendoza. Magandang gabi po sa bawat isa. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Kagalakan po na makasama kayong muli. Salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa gawain ito. Welcome po sa ating Hope Meeting. Ito po ay hatid sa inyo ng mga komunidad ng mga mananampalataya na nagtutulong-tulong upang ang mensahe ng pag-asa na tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ay talagang marinig, maunawaan at maranasan ng lahat. Nananangan po tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu na siyang nagtuturo at nagpapalakas sa atin sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Ang inyong presensya ay tugon sa aming mga pananalangin, kalakasan at kagalakan namin at masasabing tunay na pagpapala. Dalangin namin na ang gawain na ito ay talagang makatulong sa inyo, na ito po ay maging daan upang magkaroon ng tunay at mas malalim na relasyon sa Panginoon at kagalakan sa isang buhay na nakaugnay sa Kanya. Dalangin din namin na tayo po ay maging magkakaugnay din, magturingan bilang magkakapatid at magkakamanggagawa na tumutugon sa Kanya pong mga naisin. Ngayong gabi, tayo po ay sandaling manalangin bago tayo magpatuloy at ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ngayong gabi, lumalapit po kami, kinikilala kayo bilang aming manlilikha, ang hari ng aming mga buhay, ang Diyos na umiibig sa amin ng tapat. Tunay nga, Panginoon, wala po kayong katulad. Ang inyong mga salita ay mapananaligan. Nasa inyo ang buhay at ang kaganapan nito. Kaya naman, O Diyos, pinupuri, pinararangalan at itinataas po namin kayo. Ang inyong pong habag at biyaya ang dahilan kung bakit kami patuloy na nakalalapit at kung bakit kami mayroong buhay na pag-asa. Lumalapit po kami, kinikilala ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kasalanan, at patuloy na pinanghahawakan po namin ang inyong katapatan at biyaya na siyang nagpapatawad at naglilinis sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, nagtitiwala po kami na kayo ang patuloy na tutulong sa amin upang ang inyong kalooban ay talagang magawa namin. Inaalala po namin ang marami naming kababayan, lalo na doon sa parte ng norte ng aming bansa, na nakakaranas ng malalakas sa pag-ulan at hirap dahilan sa mga pagbaha. Hiling po namin, Panginoon, ang inyong gabay, pag-iingat, maging sa mga ari-arian, at humihiling po kami ng karunungan at gabay sa aming mga tagapanguna sa bansang ito para matugunan ang kanila pong mga pangailangan sa ganitong mga panahon. Inaalala din namin ngayong gabi ang amin pong kapatid Rin Mutin na naghahanda para sa kanyang pag-alis papunta sa Palawan sa patuloy na pagko-coordinate ng mga gawain doon. Hiling po namin ang inyong pag-iingat sa kanya, paggabay hanggang sa makarating siya doon, makapagministeryo at makabalik sa aming piling. At ganoon din ang inyong pagpapala at tulong sa kanyang buong sambahayan na ngayon ay nakakaranas din ng mga karamdaman. Inaalala din po namin ngayong gabi ang bawat isa sa amin. Iba't ibang kahirapan ng buhay, karamdaman, mga pinansyal na pangailangan ang amin pong pinagdadaanan. Marami din na nangailangan ng karunungan sa bawat desisyon, may mga hamon ukol sa mga dapat pagpasyahan sa buhay na ito. Dalangin namin na masumpungan kami nagpapatuloy na sa iyo lamang nagtitiwala at nananangan sa inyong mga salita at sinusunod ito. Panginoon, ngayong gabi sa aming pag-aaral,
hinihiling po namin na buksan ninyo ang isipan at puso ng bawat isa, na sa pamamagitan ng mga salitang ito, kami ay lalong makitang nagpapahalaga sa aming kaugnayan sa iyo at namubuhay gaya ng nararapat sa inyo pong banal na harapan. Hinihiling at ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa isang panahon na marami ang nabubuhay para lang sa sarili. Sa isang panahon na marami ang nabubuhay na walang malinaw na direksyon at panuntunan sa buhay. Isang panahon na marami ang masusumpungan na hindi nagtatapat. Sa halip ay nanlalamig, nagkukunwari lang, at hayagang tumatalikod sa Panginoon. Sa isang panahon na madami ang nalilibang sa mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito, at hindi nagiging maingat sa uri ng kanilang pamumuhay, ang atin pong paksa, upholding greater accountability with the clear standard of God's Word, faithfulness in unfaithful times. Ipinapaalala at itinuturo po natin, nililinaw natin, ang Diyos, ang ating manlilikha, siya ang may karapatan sa ating buhay at ang Diyos na ito ay nagsasalita. Sa kanyang pagsasalita, siya ay nagpapakilala. At sa kanyang pagpapakilala, dapat nating maunawaan, siya ay nagpapakilala bilang Diyos na hindi lamang puno ng pag-ibig at hindi lamang handang tulong sa ating mga pangailangan. Siya'y Diyos na banal, matuwid. Siya'y Diyos na galit at nagpaparusa sa kasalanan. Kaya ito po ay nais nating mangyari, na ang bawat isa ay sumiyasat sa kanilang mga sarili. Nais po natin na harapin ang mga issue ng buhay dito sa mundo at makita ang linaw ng kalooban ng Panginoon sa lahat ng ito. Sapagkat malinaw ang salita ng Diyos, mananagot po tayo sa Kanya pagdating ng panahon. Mahalaga na tayo po'y magpaalalahanan, gawin ang pagtuturo at pagtutuwid kung kinakailangan. Kagaya po ng sinasabi na ating theme verse para sa taon na ito, mula sa Roma chapter 14, verse 7 hanggang 9 at verse 12. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Napaka-seryosong bagay po nito. Hindi sapat, hindi tama, at walang puwang na isipin ng tao ang kanyang sarili lamang at ang kanyang mga sariling kagustuhan lamang. Dapat maging malinaw na tayo po ay may pananagutan sa Diyos. Lagi po namin ipinapaalala. Lagi po namin ipinapaalala. Ang buhay sa mundo ay seryoso. It has always been serious. It has always been a fight. It has always been hard. And it has always been by the grace of God, and to submit has always been the way. Madalas nakakalimot po tayo na ang labanan sa buhay na ito'y mabagsik. Hindi natin alintana ang tukso at mga panganib. Ang buhay sa mundo ay dapat na malaman nating seryoso, mahirap ang labang espiritual, at kung tayo magtatagumpay lamang tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Doon lang tayo mayroong laban at doon lamang tayo magiging mapagtagumpay. Ngayong gabi, nais ko pong simulan
sa pamamagitan ng pagtatanong, what do you do when you hit rock bottom? Alam niyo po ba kung ano yung rock bottom? Kapag tinignan po ninyo ang kahulugan niyan, ang ibig sabihin po, the lowest possible level. Ito na yung pinakamababang posibleng marating mo o antas na iyong buhay o maramdaman mo. Sabi naman ng isa, it is the most unhappy that someone has ever been in their life. Pag daw sinabi mo yung salitang rock bottom, ibig sabihin nun, ikaw ay nandoon na sa pinakamalungkot na mararanasan mo sa iyong buhay. Meron pang nagsabi, it is to be in a hopeless and difficult situation which makes you feel very depressed. Nasa isang walang pag-asa, mahirap na sitwasyon at nakakaramdam ka ng labis na pagkalungkot. Naranasan na po ba ninyo yung rock bottom? Kung hindi pa, paano kung dumating sa buhay mo ngayon na makaranas ka ng ganitong kalalagayan? Ano ang iyong gagawin? Ang mundong ito ay alam kung ano yung rock bottom sapagkat walang exempted dito. Kaya lang, meron po silang ibang pananaw dito at meron silang sariling solusyon dito. Una, sabi ng isa, okay, when you hit rock bottom, the only way is to go up. Maririnig po ninyo sa mundong ito, may magsasabi, kapag dumating ka dyan sa pagkakataon ng labis na kalungkutan, labis na hirap na wala ka nang magawa, okay lang yan. Maganda nga na nandyan ka na kasi mula daw ngayon, wala ka nang pupuntahan kundi kung ikaw ay talagang bagsak na at lubog na, wala ka nang pupuntahan kundi paitaas. Naniniwala po ba kayo doon? Kumbinsido ba kayo sa mga salitang ito? Ito po yung pinanghahawakan ng marami. Marami na libro o bumenta sa pagsasabi ng ganitong mga pananalita. At mayroon ding mga pastor na ganyan ang laman ng kanilang mga libro. Maaaring totoo, pero papaano kung nandoon na? Paano magsisimula? Hindi nasasagot. Paano magsisimula para maranasan naman yung pag-unlad o pag-akyat ng buhay at ng kalalagayan? Paraang pantao pa rin ba? Ang sabi naman ng iba, pangalawa, sometimes you have to get knocked down lower than you have ever been. So, to stand back up taller than you ever were. Kailangan mo yan, sabi, para matuto kang tumayo. At pagtayo mo, pag nakatayo ka na at nakabawi ka na, nasa mas mataas ka ng kalalagayan. Sa kabila ng mga hirap, kalungkutan, pagbagsak, ang sarili pa rin ang mahusay, ang sarili pa rin ang dahilan, at ang sarili pa rin ang mayroong magagawa. Pangatlo, sabi ng mundo, at marami po ito, nagbigay lang po ako ng example. Sabi niya, the only good thing about hitting rock bottom is that it can't get any worse. Sabi niya, maganda na rin daw po yun. Na nandiyan ka sa ganyang kalalagayang bagsak na, lungkot na, depressed na kasi hindi na daw po lalala yun. Hindi po yun totoo. Kasi pagkatapos ng buhay dito sa mundo, haharap po tayo sa Diyos. At ang masakit na katotohanan, mahirap ang buhay sa mundo. At kung tayo po ay walang tamang kaugnayan sa Diyos, ang susunod na buhay sa walang hanggan ay lubhang napakahirap at napakalungkot. Kaya nga po, ito isang mahalagang paksa na naranasan mo man to at anuman yung naiisip mong solusyon o kung hindi mo man ito nararanasan, maging handa tayo.
na dumating anumang oras, itong rock bottom experience sa ating mga buhay, makita natin kagaya ng sabi ni Charles Spurgeon, may these things, these waves throw us to the rock of ages. Wala sa atin yung tibay, kundi makita natin yung kagandahan, kahalagahan, at magagawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Kaya ngayong gabi, nais ko pong makita natin na sa banal na kasulatan, ang talagang tugon na hinahanap sa bawat isa sa atin. Santiago chapter 4 verse 10 ay ito. Ano man yung ating mga pinagdadaanan, ano man yung ating nararamdaman ngayon, ito ang nais ng Diyos para sa lahat. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito ang katotohanan. Ito ang tamang tugon. Ito ang kalooban ng Diyos. Nakakalungkot po na sa kabila ng matitinding mga hirap, matitinding mga kalungkutan, napakadaming tao ang hindi nagbabalik loob sa Diyos. Bakit? Siguro tatanungin po natin, bakit kaya? Ang hirap-hirap, ang lungkot-lungkot. Pero hindi pa rin sila nagbabalik loob sa Diyos. Magbabalik loob man kunwari lang. Ang dahilan po, mahal nila ang kanilang mga kasalanan. Maaaring sabihin niyo, napakatindi namang salita nun, Kuya Roy. Paratang na yata yan. Pero sa Biblia po ang nagsasabi, ito po ang totoo. Ayaw nila sa Diyos. Ayaw nilang kilalanin siya at ibigay sa Kanya ang nararapat na pagkilala at pananalig. Kahit sa pinakamatitinding bahagi ng buhay na ito na nakakaranas ng matitinding mga hirap at pagsubok, ang nais nilang masunod ay ang kanilang mga sarili. Sobrang panlilinlang at pagbulag ni Satanas ang nangyayari sa buhay ng marami. Kaya po hindi nakakapagtaka na ngayon sa atin pong panahon, nakikita natin, napapanood, naririnig sa balita, yan pong maraming mga nagpapakamatay na lamang, yun po ang kanilang solusyon. Kasinungalingan pa rin galing kay Satanas. Mga Hapon, artista, sikat sa Hollywood, mga kilala sa TikTok, at kung sino-sino pa. Wala kasing takot sa Diyos. Hanggang sa huling sandali, sariling paraan at sariling kagustuhan. Pero may sinabi ang Diyos. Mateo 11:28, ang sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Bahagi ito ng sermon ng Panginoon sa bundok. Marami yung napapagod na sa kautusan, nagsisikap na gawin ang lahat ayon sa kautusan, pero alam nilang sila'y kulang, makasalanan. At sinabihan sila ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Nasa Kanya ang solusyon. Wala. Ang kautusan na ibinigay upang makita natin ang ating kahinaan at mga kasalanan. Hindi upang makita natin tayo may kakayanan at kabutihan na sapat upang tanggapin tayo ng Diyos. Anuman ang ating magagawa, anuman ang ating mapapatunayan, ang totoo, nasasayang ang ating buhay. This is a wasted life apart from God. Pero marami ang hindi aamin. Marami ang magsasabi na wala sa kanila ang problema. Marami ang patuloy na aasa sa kanilang ginagawa at sa kanilang mga solusyon. Marami ang mag-iisip na okay naman sila dahil ang sabi, okay naman ang tingin sa akin ng iba. Pero ngayong gabi, niloob po ng Panginoon na ito yung aking maibahagi sa inyo. Ang paksa po na ating pag-aaralan, ang title po natin ngayong gabi, The Prodigal and the Grumbler.
the prodigal and the grumbler. Ang alibugha at ang mareklamo. O sa ibang salita, mapagmaktol. Ito pong kwento tungkol sa alibughang anak. Ang isa sa kung hindi man yung pinakakilalang kwento sa Biblia. Ito po ay sikat na talinhagang binahagi ng ating Panginoong Hesus. Alam ng lahat. At ito po ay paborito ng marami kahit na mga hindi mananampalataya na hindi nauunawaan ang talagang kahulugan nito. Kailang sandali ngayong gabi, nais kong makita natin ang katotohanan sa Biblia na sa atin pong mga buhay, mayroon lamang kaisa-isang solusyon laban sa buhay na nasasayang. The only solution against a wasted life. Ang buhay mo ba ay nasasayang? Kung babalikan natin yung istorya sa alibughang anak, hindi lang ang buhay ng alibughang anak ang nasayang. Yun ding buhay ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang buhay na nasasayang ay hindi lamang yung lumayo, nagwaldas, nagpakasasa. Nasayang din yung buhay kahit noong anak na nananatili, nagtitiis at pilit na gumagawa ng maganda sa harapan ng tao. Ang buhay na nasasayang ay wala sa kasiyahan o sa kahirapan sa buhay na ito. Hindi po yon ang sukatan. Ang sukatan kung ang buhay ay nasasayang ay kung mayroon ba itong kaugnayan o relasyon sa ating manlilikha. Yun pong isang nasayang na buhay, anuman ang iyong nagawa, napatunayan, anuman ang tingin, ay napabayaan naman yung pinakamahalaga sa lahat, ang kaugnayan sa Diyos at ang relasyon sa Kanya. Ang nakakalungkot po na marami ang pumipili at nananatili sa ganong buhay sa kabila ng napakaraming kalungkutan at kahirapan ng buhay na ito. At ngayong gabi, ang dalangin po natin, mabuksan ang kaisipan ng bawat isa, ang puso ng bawat isa, na makita ang biyaya at habag ng Diyos. At ang kagalakan ay nasa kanyang piling lamang. Nais kong basahin muli ang talinhagang ito, ang kwentong ito. Subaybayan po ninyo habang aking binabasa. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas na ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali
Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at paniyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Nisay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang bahagi po na ito ay, ang talinhagang ito ay kinuwento ng ating Panginoong Hesus sapagkat minsan po, sabi doon sa verse 1 ng chapter 15, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. At natutuwa siyempre ang ating Panginoon. At dapat ay matuwa tayo kapag ang mga makasalanan ay nagsisilapit at nakikinig ng salita ng Diyos. Pero sa halip na matuwa, meron pong kritisismo ang mga Pariseo at mga eskriba. Sila po'y nagbulong-bulungan, ang sabi nila, sapagkat sila po ay laban sa ating Panginoong Hesus at humahanap ng butas upang ibagsak siya. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. At ito po ang dahilan kung bakit ikinuwento ni Jesus ang sunod-sunod na mga talinhaga. Ang talinhaga tungkol sa nawawalang tupa, ang talinhaga tungkol sa nawawalang salaping pilak, at yung ikatlo, ang talinhaga tungkol sa alibughang anak. Ito po ay sunod-sunod na ikinuwento ng Panginoon. Ang talinhaga ay isang kwento na may aral, may puntos na idinidiin sa pamamagitan ng paglalarawan. Ang bawat kwentong ibinigay ng Panginoon ng sunod-sunod ay patindi ng patindi ang puntos. Ang tema ay ito. At ang punto ay ito. Ang Diyos ay mahabagin. Nagnanais na ang makasalanan ay magbalik loob sa Kanya. At labis na kagalakan mayroon ang Diyos sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan at nagbabalik loob sa Kanya. Ipinadadama ng Diyos ang Kanyang habag at ang Kanyang biyaya. Yung unang kwento, yung nawawalang tupa, ang pastol ay iniwan yung 99 upang hanapin yung iisa. At lagi po natin sinasabi, parang mahirap unawain. Pero mauunawaan mo lang yung halaga at ganda kung iisipin mo, ikaw yung isa na nawawala. Ganoon ang pagmamahal at ganoon ang kagalakan ng Diyos sa isang nagbabalik loob. Doon sa lost coin, kung yung una 1/100, 1%. Dito naman 10% lost coin. 10 pirasong pilak na wala yung isa. Labis na pinahahalagahan. Ang ibig sabihin po kasi nun, isang araw sweldo. At ganito magpahalaga ang Panginoon. Inahanap yung nawawala.
At pagkatapos magkwento ko sa tupa, doon sa salapi, ngayon ay mas mahalaga sapagkat ito ngayon ay may kinalaman na sa buhay at sa uri ng buhay. Ipinakita sa kwento ng tatlong pangunahing tauhan, the three main characters. Yung pong una, yung prodigal son, yung alibughang anak. Alam natin yung istorya. Siya po yung umalis, dala yung kanyang bahagi sa kayamanan ng kanyang ama, inisip niya at sinabi niya sa kanyang ama, patay ka na sa akin, parang gano'n, ano? Akin na yung mamanahin ko sana kapag patay ka na, kaya bigyan mo na ngayon. Nilustay niya ito lahat, naghirap siya na magkaroon ng taggutom. Subalit nang siya ay nasa pinaka mahirap na pagkakataon ng kanyang buhay, na kahit yung pagkain ng baboy ay ipinagkakait sa kanya, he came to his senses. Nagising siya. Napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Si R.C. Sproul ay nagbanggit tungkol dito sa isang sermon niya. Sabi niya, he came to himself but not by himself. Sa lahat ng ito na nangyari, yon ang niloob ng Diyos na maranasan niya upang siya'y magising. Kagaya nga po ng sinasabi ko, maraming tao nasa ganoong kalalagayan na pero tuloy pa rin hanggang kamatayan sa kanilang katigasan at kasamaan. Pero ito, he finally came to his senses. Ito yung nais po natin para sa lahat na talagang magising, maunawaan ang kanilang kalagayan, mapag-isip-isip kung nasa saan ang uri ng kanilang buhay. At mangyayari lang po yon by the grace of God, sa biyaya ng Diyos. Pero ngayong gabi, hindi po itong prodigal son yung ating pag-aaralan. Hindi po ito yung ating focus. Pero dalangin ko po na kung ganito yung karanasan ng sino man sa atin, tumugon tayo ng kagaya ng kanyang naging tugon na wala naman talagang ibang paraan kundi ang magbalik sa Ama, sa ating pong Panginoon. Pangalawa, sa main characters, yung pong Father, yung Ama. Napaka-unconditional ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig at pag-unawa ay nakita sa ipinakita niyang pagtanggap sa kanyang nawalang anak. Napaka-unconditional. Nang magpasya ang alibughan na bumalik, ang sabi ng banal na kasulatan, malayo pa ay natanawan niya na ito. Nagpapahiwatig na iniintay niya itong bumalik. Siya'y labis na nahabag. Hindi niya pinairal yung galit, bagamat nakakagalit yung ginawa. Siya'y patakbong sumalubong, yumakap at humalik. At noong nagbabanggit ng kanyang pagsisisi at ng kanyang request, ang alibugha, ang sabi agad niya, dali, dalhin ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. At sinabi niya yung dahilan kung bakit. Sapagkat namatay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan at siya'y nagsaya. Ipinapakita po ng mga pananalitang yon ang kawalang magagawa ng tao. At ang tanging magagawa ay yung gawa ng Diyos sa buhay. At sabi doon, sila'y nagsaya. Not a moment was wasted. At ganun din yung kanyang ginawa dito sa kanyang panganay na anak. Itong panganay na anak na umuwi mula sa pagtatrabaho, mabait talaga. Pero nang makita niya, anong meron doon sa bahay? Tinanong niya yung isa. Ano pa?
Well, tama din naman yung sinabi ng kanyang pinagtanungan, pero ganun po yung minsan nagpapahamak sa atin. Eh. Sa halip na kumuha tayo ng impormasyon mula sa Diyos, sa kanyang salita, kung kani-kanino tayo nagtatanong. Ayaw niyang pumasok. Puno siya ng galit. Kaya ano ang ginawa nitong mapagmahal na ama? Lumabas, inamo-amo siya at ang sabi, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak." Ito na naman yung reason. Bakit? Sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mga pananalitang ito ay tunay na mahalaga. 2 beses po inulit. Napakahalaga at nais ng Diyos na talagang tumatak sa atin na sa ating mga sarili wala tayong magagawa. Mapapahamak lang tayo at ang biyaya ng Diyos ang siyang dahilan bakit lamang tayo mababago. Minsan pag-aralan pa po natin. Pero ngayong gabi, nais ko pong idiin natin dito sa grumbling son. Yung mareklamo. Yung mapagmaktol. Alam niyo itong elder son, nakatatandang kapatid. Siya naman talagang mabait. Hindi siya lumayo at nagwaldas ng pera ng kanyang ama. Hindi siya nagpakasasa sa labis na kamunduhan. Sugal, babae at kung ano-ano pa. Nagtatrabaho siya araw-araw. Sumunod siya sa kanyang tatay. Lahat ay nagsasabi, mabait siya. Lahat ay magsasabi, ginawa niyang tama. At marahil marami ang magsasabi, dapat siyang gayahin. Pero ito yung malungkot. Ang nangyari at description sa kanya ay nagpapatunay, siya man ay mayroong buhay na nasayang. It was also a wasted life. Bakit? Ano ba yung kanyang attitude? Lumabas kung sino talaga siya nang ang isang wari ba ay mas makasalanan ay bumalik at tinanggap ng Diyos. The elder son's attitude, baka meron din po tayo nito. Mahalaga i-check natin. Number 1, kahit tayo mabait, kahit tayo matuwid, para sa ibang modelo tayo, hindi naman tayo masama, kahit tayo nagtitiis. Pero mahahayag na tayo ay galit, nagmamaktol, nagrereklamo. Yung may salitang Batanggenyo pa nang babaoy, alam niyo ba yan? Yung sinasabi yung magagandang ginagawa niya para ibalik. Anong mga ugali to? 1, baka meron tayo. You are angry when you don't get your own way. Mabuti ka nga, pero galit na galit ka kasi hindi sa paraan mo ginawa. Sarili pa rin yung ipinipilit. Oo, mapagtiis pero puno ng sama ng loob. You live out of compliance instead of genuine joy. Relihiyoso nga, number 2. Relihiyoso ko nga, sumusunod. Pero wala namang kagalakan. Number 3, you have a strong sense of superiority. Feeling mo, mas magaling ka, mas mabuti ka, at mas mataas ka. Kahit pa kinikim-kim mo yun, at nangingiti ka kapag sinasabi ng mga tao yon, nababasa yon ng ating Panginoon. At hindi niya hahayaan. Itutuwid niya yon. Number 4, you lack an assurance of the Father's love. Ito yung pinakamasakit sa lahat. Na sa kabila ng hindi siya umalis, nagtrabaho araw-araw, naroon siya sa piling ng kanyang ama, pero hindi niya na-enjoy ang fellowship sa kanyang ama. Alam niyo, alisin na lahat ng yaman. Alisin na lahat yung may pagmamalaki, yung katuwiran. Ito yung talagang malaking kaibahan ng isang mayroong nasayang na buhay at doon sa hindi nasayang yung buhay. Yung nasayang yung buhay,
Sa kabila lang lahat ng pagkukunwari, anumang reputasyon, walang kagalakan sa piling ng Diyos. Pero yung may kagalakan, yung isang buhay na hindi masasabing nasayang, ay yung ipinamuhay ang buhay na ito kasama ang Diyos na kumakatagpo ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, itong lalaki na ito, bagamat sa tingin natin dati mabait, kasabi natin, talaga namang dapat lang naman yung pagrereklamo niya. Ito yung ipinakilala ng kanyang attitude. Who he really was. Sino talaga siya? Number one, unappreciative of his privileges. At ito ang masakit. Maraming tao ganyan. Mga mananampalataya ang tawag sa sarili. Pero, hindi nakikita yung kanilang pribilehiyo sa Diyos. Laging mareklamo, gustong makakuha nung sa iba, hindi kontento sa mayroon, laging may galit, laging may himutok, laging may galit. Hindi makapagpasalamat sa Diyos, inaaway yung asawa, anak, kapitbahay. Lagi sinasabi, ipinagkait mo sa akin yung baka. Pero itong makasalanan, kung pagpalain mo, araw-araw nandun siya pero malayo yung loob niya sa Diyos. Oo, masipag. Oo, masunurin. Pero malayo sa kanyang ama. Number 2, he was hardened towards his brother. Ang tawag nga niya, yung anak niyo. Hindi niya nasabing, umuwi na pala yung kapatid ko. Hindi niya masabing gano'n. Sabi niya, yung anak niyo. Narinig niyo na po ba yun? Hindi niya na itinuturing na kapatid. At alam niyo, masakit ngayon, madaming Kristiyano sa mga komunidad ng mga mananampalataya. Hindi po kaya yun. Hindi nila itinuturing na kapatid. Wala silang pakialam. Ang sa kanila lang yung makukuha nila, yung mapapatunayan nila na sila mas mabait, mas matalino, mas masipag. Pero hindi yung ibigay yung pagtingin bilang tunay na kapatid. Pangatlo, number 3, out of sympathy with his father. Ito sa lahat. Iba yung kanyang isip sa kanyang isipan sa Diyos. Yung kanyang ama, naghihintay, siya pala, huwag na talagang bumalik. Iba yung puso niya sa kanyang ama. That's why he had a wasted life. At yung rock bottom dumating sa kanya nung bumalik yung makasalanan. Sabi niya, nawala na lahat. Bakit? Ayaw niya. Sabi ni George Morrison, isang matagal ng pastor, the strange thing about Christ is how he gets below outward regularities. Hindi po siya nadadala ng mga panlabas. He pierces through the ordering of habit into the secret spirit of the heart. Tinitignan niya yung ating puso, alam niya kung ano yung nakatago doon. And how he does that here, till we see the real man and feel that we should know him if we met him in one of the most arresting things in Scripture. Ito ang gusto ng Diyos, na sa pamamagitan ng ministeryo ng pagtuturo ng salita ng Diyos, makita ng bawat isa kung ano talaga tayo sa harapan ng ating Panginoon. At ang tawag niya, Luke 15:32, dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit masumpungan. Ito yung ating tungkulin. Ipadama ang pag-ibig, ipahayag ang katotohanan. Linawin ng mabuting balita. Ano yung ating application? Number 1, narating mo na ba yung rock bottom? Handa ka ba kung dadating ito bigla? Wala makapagsasabi kung ano yung mararanasan natin mamaya o bukas. Pero kahit ano pa yon, ito yung mahalaga, kasama natin ang Diyos. Number 1, see the extraordinary patience and mercy of God towards those He came to save. Yung hindi mapapantayan at kakaibang pasensya ng Diyos, habag at biyaya ng Diyos sa kanyang mga iniligtas, una sa iyo, sa akin.
at doon sa mga tatawagin pa niya. Number 2, realize that we are all dependent on grace and love. Lahat tayo, biyaya lang po. Noong simula, nung tayo manalig, hanggang ngayon, na nagnanais tayo ng pagbabago, biyaya pa rin ng Diyos ang lahat. Walang makapagmamalaki. Lahat ay dapat patuloy na magpakababa sa Kanya. At pangatlo, ang tamang tugon, the right response is to rejoice in every sinner's return to the Lord. Walang dapat magbigay sa atin ng kagalakan. Hindi yung ating reputasyon, hindi yung pagpapahalaga sa atin o pabor na mayroon tayo, kundi ang makita ang mga makasalanan na talagang nagbabalik loob sa ating Panginoon. Kung ano man po yung inyong kalalagayan ngayon, dalangin ko na matutunan natin, aminin ang ating mga kasalanan, manalig tayo sa Panginoong Yesus, at ipahayag po natin siya. Magandang gabi sa bawat isa. Balik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa inyong biyaya sa bawat isa sa amin na naririto. Nagpapasalamat po kami sa kapahayagan ng inyong mga salita. Pinupuri at pinapasalamatan namin kayo sa inyong unconditional love. Lumalapit po kami, kinikilala. Marami kaming pagkukulang at kamalian sa amin pong buhay. Nawa makita namin palagi ang inyong puso, ang inyong damdamin, ang inyong nais, ang inyong banal na kalooban. At manatili po kami doon. Tulungan niyo po kami na maranasan, kung mararanasan man namin ang rock bottom experiences ng buhay na ito, wala pa rin masasayang dahil kasama namin kayo. At alam na alam namin, hindi niyo po kami pinababayaan. Nawa maging karanasan po ito at katotohanan sa buhay ng bawat isa na masumpungan kaming sa iyo lamang nananalig, may katiyakan dahilan sa aming relasyon at kaugnayan sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Roy, sa kapahayagan ng kanyang mga salita sa gabing ito. Wala po kaming ibang dalangin kundi ang bawat isa na nakapakinig ng kanyang salita ay tunay na nahamon at masumpungan na nagtatapat. Ano po? Ngayon po ay ang ating mga pasasalamat kung kayo po ay napagpala sa awit, patato at mensahe sa gabing ito. Malaya po kayong mag-raise hand, unmute o kaya ay mag-message sa ating chat box. At inuulit ko po, wala po muna tayong breakout session tonight. Ano po, meron po tayong Gospel Faithfulness Forum. Magkakaroon lang po tayo ng transition song at magpapasimula po tayo. Maganda po kung tayo po may mga kasama sa bahay, gawin po natin yung ating learnings po sa Hope Meeting. Sige po, wala po ba? Salamat po sa ating mga kapatid na nagpagalat nagkaroon ng bahagi sa gawain ito kay Kuya Johnny, kay Mads, Dayan, sa ating C4M3,
sa ating mga pastor, Brother Roy and Brother Rex, sa ating nasa live 17, ano po, at saka 59 dito sa ating Google Meet. Mag-turn on po tayo ng ating mga camera. Tayo po ay mag-picture taking. Okay, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po. Huwag po kayong aalis. May transition song lamang po magpapasimula ang ating Gospel Faithfulness 4.